Mobile Bible School, Christian Education 1. So, intro to CE po yan. Sisimula tayo sa mga bata. At now, ang topic natin is about history. Hindi natin masabing Christian education pag Old Testament dahil wala pa namang Kristiyano noon, di ba? Kaya, history of biblical education. So, yun po ang pinaka-ano natin dyan. History of biblical education. Sa mga nakasubaybay sa ating live stream, comment po tayo kung saan po ang ating location, anong name ng ating church where we are ministering or where we are involved. So, at para makita ko po yung attendance natin. So, okay, let's start. Supposed to be, ulitin ko po, si Mrs. Sana ang ating lecturer for tonight. Pero dahil siya po ay hindi magandang pakiramdam, let's pray for her. Alam niyo naman ng isang ina, lalo na ako may estudyante, madaling araw, gising, tapos late na rin matulog. Ayun. Kailangan niya ng beauty rest. Ang date po natin ngayon, October 4, tama po ba? October 4, Wednesday. Monday nakalagay dyan, hindi na edit. So, October 4, Wednesday. Supposed to be kasi every Monday ang CE natin. Pero, minove pala natin yan, So, before we start, let's pray. Father God, maraming pong salamat. Continue to lead us and guide us nito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko po, sa live streaming po natin, mag-comment po tayo kung saan po ang ating church para makita po natin at doon po tayo magbabase ng ating pong attendance for tonight. So, bibigyan ko po kayo ng 1 minute. Pakipindot lang po yung share button natin at i-share po natin sa ating mga group chat, sa Facebook group or page kung meron man, o sa ating timeline. So, mag-share muna tayo. Share natin ng blessing. Alam nyo, ang Mobile Bible School is almost free. Kaya isang privilege din po na makasama natin ang Mobile Bible School sa paglago natin bilang Kristiyano at lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya wag natin pong ipagdamot ang Mobile Bible School. Hinihimo ko na i-share po natin ang atin pong live streaming. So, ayan ang ating intro to children ministry. Number 1, we will tackle about short history of children ministry. So, kung paano tumakbo yung ministry ng mga patungkol sa mga bata at anong sinasabi sa Biblia about this one. And then number 2, definition and purpose of children ministry. I-define natin kung ano ang children ministry. And last, significance of children ministry. Kaya parang itong number 2 and 3, parang pinag-isa ko na lang sila sa isang question na why children ministry is important to our churches. Dahil kapag pinag-usapan natin yung importance or significance, matik, that is the purpose of our children ministry sa loob ng church. For asking why, di ba? Parang pag tinanong natin sarili natin, why am I here? O, di ba? Bakit ako narito? So, why can answer our life purpose. So, education in children ministry and of itself is a great challenge. To move people from the known into the unknown, successfully accomplish this same task in Christian realm is an even greater challenge. But the rewards are eternal. Kaya isang malaking reward po sa atin na makapagturo. May eternal rewards po tayo dyan. Hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. May kwento na possible dahil nagtuturo ka ng bata o marahil nagsishare ka sa isang compound or destitute area, alam niyo na yung halimbawa mga squatter, may mga bata doon and you shared Jesus Christ. Sabi nga sa Bible, 'di ba? Walang mga
walang salita ko na babalik sa akin in vain. Kaya yung mga tinatanim natin, paglaki nun, ikaw maaalala niya. At kung sakaling siya talaga ay makita natin sa langit, maraming yayakap sa iyo at sasabihin na, thank you po kuya, thank you po tatay, thank you po sir, dahil ako po yung batang tinuruan nyo. Reward natin yung mga kaluluwang yon. Ang tawag dyan sa New Testament is yung soul winner's crown. Diba po? So ang ating mission is to know Christ and to follow Him. And these are the two greatest goals in life. So to help people find these goals and make them a reality in their lives is the call of Christian educator. Talaga pong yan ang kailangan natin. Calling po natin yan. The following lesson series will hopefully prepare you as a Christian educator. We will understand the general overview of what Christian education is and how to prepare for tasks of teaching new Christians. We will have assignments and exams that are designed to lead, challenge, and encourage the learner to become a disciple maker of other learners. The achievement of the school will yield a life of wonderful satisfaction and the joy of knowing that others may have found the way to Christ and are walking in it as a minister to Alpha Generation. Yan, yung mga bata po ngayon, ang tawag po sa kanila, Alpha Generation. Yung mga pinanganak ng year 2010 hanggang sa panahon po ngayon, Alpha Generation na po yan. At tapos na po yung Gen X na tinatawag o mga batang 90s, Gen Z, yan po, and yung millennials, ito nagtatandaan ng mga millennials natin, college level na sila, at ang pumasok po ng mga high school level ngayong year na to ay ang tinatawag na Alpha Generation. Ang mga bata na from grade 1 to grade 6, ang tawag po sa kanila hindi na po millennials. They're called Alpha Generation. So, sa syllabus po natin, tutukuyin po natin yung differences. Kung anong yung bracket ng differences ng Alpha Generation at Millennials. Pero ngayon, hindi po natin ito tatalakayin. So, intro to Biblical Education. Number 1, short history of children ministry. The genesis of biblical education. The Bible, the Old Testament in particular, gives the account of a God who enters into a special relationship with the nation of Israel. Abraham, Moses, Joseph, and many others played major parts in the covenant relationship that God established with the Jews. God's revelation of His will for man came at different times through a variety of means. Ang pagtuturo noon, bago lalo na sa mga tinatawag nating patriarch sa Genesis, yung mga tulad ni Abraham, Joseph, Isaac, Jacob, ay sa magitan ng personal encounter. Not means, hindi ibig sabihin na physical, but sometimes in a different manner, through angels, or yung tinatawag na anthropomorphism that God had shown through or in a form of an angel, or like the burning bush, di ba? Ang kausap niya ay ang Diyos, pero habang kinakausap niya ang Diyos, nag-appear yung isang apoy doon po sa isang bush na hindi naman ito nasusunog. Kaya yun po yung pagbuo ng relationship or start ng encounter mula sa ating mga forefathers na sa Old Testament. So try natin, tignan. Napaka-simple po nito. Pwede po nating i-mention sa atin pong live stream yung atin pong mga worship leader, yung mga atin pong teacher ng children ministry. Yan, pwede po natin yung i-mention or i-share sa kanila through messenger or sa kanilang timeline yung atin pong live stream ngayon. At alam niyo po, may opportunity at privilege na kayo po ay magkaroon ng free BBS materials na instead na bibilihin natin to ng 5,000 plus or 4,000 plus. Ngayon po, kayo po ay estudyante ng MBS as enrolled,
may free po kayo na VBS materials. May mga kanta na rin po doon na may action, papanoorin nyo na lang. May mga audios na rin, and may mga video presentation na rin bawat araw na papanoorin nila sa TV or projector. At meron na rin po silang ready to print mga materials. So ito, try natin. The Who. Magkakaroon tayo ng konting palaro. 'Di ba? Ang daling malaman. Ito ang picture. Sinong unang-una yung may isip? Paunahan tayo mag-type sa atin pong sa ating live stream or dito sa ating Google. Pwede po tayong sa Zoom. Ayan. So try natin. Paunahan. Tagli 5 pisong GCash. Oh, sige. Tagli 5 pisong GCash, bibigyan ko kayo. Noah, tama. Di ba masyadong concrete? Na pag nakita mo may arko, si Noah agad ng natin. Si Ate Mirna. Maglilista ako. Para mabigyan natin ng gift. Try nyo O sige, lalakyan ko ng konti. Tagta 10 pesos na GCash kung gusto nyo. Palaro tayo. Ayan. Ang unang nakasagot dito sa akin si Ma'am Mirna. Next. To whom God told this verse, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Genesis chapter 22 verse 17. Ayan, nauna po si Brother Go, Patrick Go. Sa aking ang sagot po niya ay si Abraham. Ayan, next tayo. First encounter. The Who. Sino itong nag-appear sa kanya nung siya'y nananaginip? While dreaming, stairway set up on the earth with its top reaching up to heaven. He saw the angels of God going up and coming down on it. And the Lord said, I am the Lord, the God of grandfather Abraham and the God of Isaac. I will give the land on which you are lying to you and your descendants. To your descendants will be like the dust on earth. Remember, I am with you, and I will watch you over you wherever you go. I will also bring you back to this land, because I will not leave you until I do what I have promised you. O, diba? Ang nauna dyan po na may sagot ay si Ma'am Mirna ulit. Naka 2 points na po si Ma'am Mirna. Ang tamang sagot ay si Isaac daw, nakalagay dito. God of Isaac. Hindi, si Jacob. Gino-joke ko lang kayo. Tama po kayo. Brother Bob, Sir Patrick, Brother Dennis, Allen, Jacqueline, and Celeste. Next tayo. Tignan natin. The Who. O, ayan. Wala nang sali-salita. Sino yan? Sayang yung 10 pisong load ng GCash. O, hinihintay natin. Moisia. Ay, nako, tama sana. Naging Moisia. Wrong spelling, wrong. Sayang si Sir Allen. Nanalo po ay si Sir Go, Patrick Go. Naka 2 points si Sister Mirna at saka si Brother Patrick. Mukhang mabibilis ang mga daliri nitong mga to O mababilis lang pag may GCash. So ayan, share po natin ang ating live stream uli para marami pong matuto ngayon patungkol po sa Christian education para sa mga bata, at magkakaroon tayo ng konti or brief history about Christian education or Bible or biblical education. Opo, typo error, Sir Allen. So, dito na tayo. In times of Moses. Kanina, nung mga panahon ni Abraham, Jacob, Isaac, direct na nakikipag-usap si Lord sa kanila. Yun yung pagtuturo ng Panginoon sa kanila. And then, obviously, si Noah, syempre, tinuro din niya sa kanilang mga anak kung bakit
kailangan nilang sumunod at tumulong sa paggawa ng ark. Kaya ibig sabihin, ipinasa din ni Father Noah sa kanyang mga anak at mga, or possible pati sa magulang, kaya sila naniwala na pumasok sa ark. Yun ang dahilan na kahit si Abram lang ang nakitang righteous, ay naligtas po silang lahat ng mag-anak. Ayan, sabi po sa Leviticus chapter 10 verse 11, "And that you may teach the children of Israel all the statutes which the Lord had spoken unto them by the hand of Moses." Leviticus chapter 10 verse 11. Diba yung salitang that you may teach the children of Israel. So, children of Israel, matanda man ito o bata, pag sinabi mo children of Israel, basta anak ni Israel, possible, ang tinutukoy talaga niyan, wala kay Israel dahil sila po ay 12 tribes na, ang tawag sa bawat tribe are children of Israel. But then, syempre, kasama na rin yung mga bata diyan. Diba? So, mga pari po ang tinuturuan. Actually, may tinatawag na bar mitzvah, na ang mga bata na may age of accountability, possible 12, tulad ni Jesus Christ nung pumunta sa Jerusalem, pumupunta po talaga sa sinagoga o mga templo upang ituro ang tinatawag na Book of Law or yung Pentateuch, o para sa kanila ang tawag po doon ay Torah. Torah. T-O-R-A-H. Sa biblical education ng Jewish culture naman, although there were no formal schools in the Hebrew society until much later. So wala sila mga school noon hanggang sa education was still very important sa part of their daily life. The community life was the setting for learning. So yung mga community lang, through national holidays, affected the lives of all the people. Yung processions, costumes, odors, feast, fast, rites, touching objects, yung singers, Sabbath day, observance of the tabernacle, all were part of the community life and contributed to both adult and childhood education. All of those events helped to give identity to the Hebrew people. So halimbawa, yung Passover, 'di ba? Tinuro ng Panginoon na nung panahon na papatayin lahat ng mga panganay doon sa land of Egypt, ang ginawa nila, dahil inutos ng Panginoon na magkaroon ng mga 3 months old na ewe or lamb, batang tupa, at ang dugo ipapahid sa taas at sa gilid ng pintuan, yung hamba at saka tuktok, ay hindi mamamatay until, sabi ng Panginoon, to commemorate o para maalala ang ginawa ng Panginoon at yung himala niya na walang namatay kahit sinong panganay sa anumang pamilya maging ang kanilang hayop, ay ito'y dahil sa napakahid na dugo at pagsunod nila sa pagpahid. Kaya tinuturo doon ng mga bata na para madali nilang matandaan, idinaan po nila ito sa tinatawag na feast or Feast of the Passover. Kaya si Jesus Christ, ganun din nung pumunta sila sa temple, Passover feast din po yon, o pista ng mga Paskwa. Ganun po magturo ang mga magulang noon, mga Jewish, sa kanilang kultura. Mga nakikita nila, habang nakikita nila, pinapaliwanag nila sa mga bata, bakit tayo nagsasabat, bakit tayo nagpo-prosesyon, ba't ganito costume natin, lalong-lalo na pag nakita po nila yung mga pari na tinutukoy. Yan, yung mga may 12 na bato dyan, it signifies the 12 tribes, di ba? Kaya malalaman ng mga bata, may mga tribo pa pala ang ating amang si Israel. Kaya pala Israel ang pangalan ng ating bansa dahil siya ay ninuno natin at ang kanyang tatay si Abraham. So ganun po sila magturo noon through the events and custom cultures at maging sa object. Next, this was very important when they were taken into captivity. Ayan, nagkaroon nung sila po ay nung exile. So biblical education after exile.
Dahil ang Israel ay dumating sa dakip or dinakip sila at dinala po sila mula sa lugar ng Kanaan o Israel, ay dinala sila sa Babylonia or sa Mesopotamia. And then, dahil wala silang mga templo doon, wala silang sariling bahay, after that, hindi sila makapag-celebrate ng holidays, hindi sila makapag-observe ng Sabbath sa temple, or even offer sacrifices to God. During this time, the synagogue came into being. So yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga sinagoga. Dahil hindi sila makapunta sa templo, may mga compound at sila ay kalat, wasak po yung templo nung panahon na yon, until such time na si Nehemiah ay naalala niya na, or nagkaroon siya ng malaking burden na i-rebuild yung temple. Doon pa lang na-rebuild yun nung panahon ni Nehemiah. Pero nung sila po ay nasa Babylonia, nung panahon nila Daniel, Meshach, Shadrach at Abednego, at nung natalo yung Babylonia sa magitan ni Artaxerxes, ito yung panahon ni Esther, yung panahon ni Asuero or Artaxerxes. Yun po yung tinatawag na Persian Empire, Media and Persia, na si Haring Dario, isa siya sa figure na totoong naghari talaga sa Persia in Median Empire, kasi dalawa yan, Medo and Persia, Medianites and Persian. So yun yung panahon na inilagay naman sa kulungan ng mga leon si Daniel. Kaya wala pong mga temples noon. Ang ginawa na lang nila, every time na may kakalat-kalat na isang compound, in every 100 population or families, nagtatayo sila ng isang sinagoga upang doon turuan ng mga bata at basahin ang Book of Law or yung tinatawag na Torah. And then, yung synagogue na yon, it came to being as a place of worship and education, and is still used today among modern day. Kaya ang mga Hudyo ngayon, meron po silang tinatawag na synagogue, ng mga Jewish. Po, kahit sa Amerika, sa ibang bansa, kahit dito sa Pilipinas, may synagogue din po dito sa atin. Try nyo i-type synagogue in the Philippines. So, Jews, here, instruction in the scriptures and explanation of customs and rules were made for the young men. Women, yan ng synagogue. Ito po yung example ng synagogue nung after exile. Ito pong nasa itaas na picture. Yan, ganyan na po ang infrastructure at ganyan na rin po sila gumawa noon. Amazingly, di ba? Mas malaki pa nga po yung temple na ginawa ni Solomon kaysa dito. At ito naman po ang isang ruins or ancient ruins nung panahon na before Jesus Christ was built, and then dumating hanggang ngayon, nakatayo pa rin po siya. Ito na lang po ang natira sa isang synagogue na ito sa isang lugar po sa Israel. Yan po ay synagogue. Ano ulit yung synagogue? Yan po yung naging alternative ng temple para sa place of worship and teaching for about the law. Kaya si Jesus Christ nung nangangaral siya, nagpupunta siya sa mga sinagoga. Nung panahon naman nila David at saka nila Saul, nila Solomon, wala namang sinagoga noon. And then Judaism education could be summarized like this. So the education, when complete, has its 3 channel. So ito po yung channel ng education ng mga Hudyo noon: home, synagogue, and the school system. And Judaism keeps all of these as long as is humanly possible. But when the worst comes, it can do without the formal school, and it can even do without the synagogue. The whole religion in essence passes from one generation to the next through the household. Kaya kahit wala yung mga sinagoga, templo, or school system nila, di ba, meron pang School of Prophets na mababasa natin sa Bible, na may mga propetang nag-aaral, di ba po, noong panahon ni Isaiah. So the whole religion in essence passes from one generation to the next through household. So we call it today, ano daw? Homeschooling. Kaya hanggang ngayon, kahit yung ibang tao, lalo na nung pandemic, di man nakapunta sa school,
Sabi nga dito, kahit anong mangyari, di ba? Hindi po ito, but when the worst comes, tulad ng pandemic, it came. Pero hindi ito naging hadlang para magkaroon ng schooling. Ang tawag ay homeschooling. Kaya ang homeschooling sa kanila nagsimula. Actually, noon pa man sa family. So, biblical education in Jesus' times. Jesus came into this Jewish system as a child. So, na-observe niya lahat ng sistema na yon at yung mga kultura. Undoubtedly, he grew up as any of the other Jewish youngsters of his day. He probably received informal instruction at home. Tinuturuan siya ni Mary o kaya ni Joseph. He participated in community life with its calendar of special events. So, yung mga calendar na yon, sumasama siya. Tulad nito, nung pumunta sila sa templo dahil sa isang pista. So, they visit Jerusalem and the temple, the synagogue and its school in Nazareth. And he also learned a trade from his father. This all being part of his educational upbringing. As Christ grew and began his earthly ministry, he was known as a master teacher and thus carried out the ultimate plan of this Father, providing of salvation to the entire world. Diba? Sabi niya, nung naiwan siya sa templo, siya pa yung nagtuturo sa mga marabay at hangang-hanga sila sa pagtuturo nitong batang ito. Kaya nung sinabi ni Mary, ba't anong ginagawa mo dito? Saan pa nga ba ako nararapat? Nandito ako para gawin ang business ng aking ama. I'm here to do my father's business. Ano ba yung business na yon? To save the lost, di ba? Yun yung purpose. To proclaim the gospel or there's a good news. Ayan. Tuloy po tayo sa short history of Christian education. In biblical education in church after Christ's ascension, the first 1,000 years. So, nung after ng Pentecost, as recorded in Acts chapter 2, the church was on its way. Eto na. Nagkaroon na ng church. The message of Christ as the Messiah and Savior of the world was now being shared throughout Jerusalem and surrounding area. So, ganun na. Ganun na po tinuturo ang Christian education, no? Kung patungkol kay Kristo. Sa magitan na po ng mga church. So, the early believers would gather for prayer, preaching, and teaching, and then go out to tell others the good news. Persecution came from those who wanted Jesus killed, and so, the message was spread farther and faster because of those who wanted to stop it. The more na sila'y pinipigilan, the more na sila'y parang kabuting nagsusulputan at lalong masidhing nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako o lugar. So, pag sinabing church o doon sila sa mga church nagtuturo, wala pa pong physical na building na church na tinutukoy noon. Sa mga bahay-bahay po or house church. So, the first 1,000 years, tuloy natin, nung panahon ng Christian era, when the church assembled, a variety of things happened. Usually, more than one person would share. Hindi lang isa ang pwedeng mag-share noon, di katulad ngayon. Sa loob ng 3 oras sa church, may isang pastor lang na magsisermon. Noon, hindi. Pwede silang magpalitan, mag-share. Pwede rin magturo, pwede rin pang-rebuke. Ganun po ang ginagawa noon. Or, normal fellowship and then exhortations lang sila. Nagpapalakasan sila. Ang importante, sila po ay nagsasama-sama. And that is called an assembly. Or church assembly. Kasi ang ibig sabihin ng church, isang meaning ng church called the church. So usually, more than one ang nangangaral. In 1 Corinthians chapter 6, 14 verse 26, meron silang spiritual music. So that was encouraged na gumamit sila noon in psalms, in hymns, 'di ba? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 16. So, spiritual music was encouraged. Women were co-workers in the gospel work, and their status was raised through instruction given to husband to love their wives as Christ loved the church. Ephesians chapter 5 verse 25. At yung children naman, binanggit din po doon, were to be treated with consideration and nurtured in the Lord.
So slaves and masters were reminded that they both had a master in heaven. Kaya they have to respect each other. So that's how Christian education was, or noon, ganyan po ginagawa sa mga bahay-bahay lang. Sometimes they're going also in synagogue kapag welcome po sila sa mga sinagogang yun. Actually, kahit sa mga market tulad nito. So churches met in homes obviously. There were children present and involved there. Leadership was appointed to provide for the ongoing care of the group. The members were reminded to honor elders. So, kayong mga miyembro, i-honor nyo mga elder. Yun po ang nakalagay sa kasulatan ni Pablo, di ba? Who govern effectively and work hard at preaching and teaching. 1 Timothy chapter 5 verse 17. A young pastor was encouraged in public reading of scripture, exhortation, and teaching. In 1 Timothy verse 4:13, nabanggit po yun. Christians in going from place to place often resorted to the local synagogue, a place of prayer, or a marketplace to share Christ with Jews and God-fearing Gentiles. Kaya nung panahon na si Pedro din, nakita niya merong si Pablo, nakita niya sa Diyos na hindi nakikilala, to the unknown God, o di ba? Sa may bandang po yun, nakasulat sa temple, pinaliwanag ni Jesus Christ, and then doon na po siya nag-share. That's how they educate, or Christian education was made. Ngayon, dito na tayo sa first 1,000 years, na yung mga apostol, nagturo at nagkaroon sila ng mga diehard nilang mga disciple. Isa na doon, si Clement, Bishop of Rome. Si Ignatius, Bishop naman siya sa Antioch. Si Justin, si Irenaeus, si Tertullian, at si Clement na taga Alexandria. Ang Alexandria po ay part ng Egypt. Si Origen, the Cyprian, si Athanasius, at si Augustine. They are combating the heresies teaching, or yung mga heresy or hearsay, ibig sabihin mga maling katuruan ay nilalabanan po nila. Dahil kumakalat na rin po yung mga panahon nitong apostol, ay meron tinatawag na extra-canonical gospel. Ibang mga kasulatan na nagkakalat ng hearsay o mga maling katuruan. Kaya itong mga ating nung namatay na yung mga apostol, sila yung nagtatanggol sa mga katuruan ng mga apostol na silang direct na naka-encounter kay Jesus Christ. So they encourage faithfulness and explain the faith and the practices of the church to those within and outside. Leadership in early churches was shared by gifted members that demonstrated gifts: prophecy, teaching, wisdom, tongues, healing, interpretation, and helps. As time passed, greater care was taken to establish competent leadership in the church, and believers were expected to obey and respect those leaders. Nagkakaroon mga key leaders sa bawat province. Ay sa Jerusalem, yun po ang isang sentro ng lugar ng pagtuturo ng Christian education. Sa Jerusalem po ang isang center or key center. And then sa Rome, sa Antioch, sa Greece po yan, at Alexandria. Alexandria po, sa Egypt po yan. So, biblical education in first 1,000 years. Nabalik tayo dito. Ayan. Ngayon, nung papatapos na ang 1,000 years, nung year 1,000 to 1,200, ang tawag doon ay Byzantine period ang tawag doon. In time, Rome became the chief church. So, kinilala na nila yung Rome as chief church, at yung Constantinople naman, o Constantinople sa Eastern Church naman, o sa Turkey, banda po yan sa Turkey, yun naman po ang kinikilala doon sa Eastern. Sa Western naman ng Rome o sa Europe. And parehas silang naging sentro ng Kristyanismo. So ito po ang nangyari. With Rome becoming the center for the church, the rise of education continued, and Roman Catholicism soon became the religion of Roman Empire.
The lay people were now considered incapable of understanding the scripture, and so a hierarchy of clergy developed, creating a special class of people that were educated in the Bible and trained to preach and teach. Kaya parang kumukonti na yung capable na magturo, nagkakaroon ng crisis ng mga tagapagturo, nagtry silang mag-organize na mag-disciple or gumawa ng mga klase kung saan tinetrain nila yung mga uhaw sa salita ng Diyos na mangaral at magturo or mag-preach and mag-teach. Yan po yung mga panahon na yon. At ito po yung tinatawag na Hagia Sophia or Church of Constantinople. Ito pong Constantinople, Turkey, mostly pag titignan nyo po ang population ng Constantinople ay mga Muslim. Sad to say, may mga Orthodox, mga ano po dito, Orthodox, hindi na Orthodox Christian, may mga Muslim po dito na may nahaluan din ng ibang culture. So, hindi na po siya Christian church ngayon. Pero, nung tinayo po ito po ay talagang tinayo ng Christian church. Kaya, naano po yan, na nasakop. Hanggang ngayon, nasakop pa rin siya, hindi pa rin nabawi. Parang yung Jerusalem ngayon, yung Dome of the Rock, yung temple sa Jerusalem, 'di ba? Doon po yung templo ni Solomon. Winasak na po 'yun nung 70 AD, nung panahon ni Emperor Titus o Titus. At wala na pong temple. Until nung 600 AD, nagtayo ang mga Muslim doon ng templo nila. Kaya tuloy, naunahan ng mga Kristiyano, Muslim temple po yung nakikita sa Jerusalem. Kaya pag pinakita yung picture ng Jerusalem, instead na temple ni Solomon or kung kaninong temple man ang nandoon sana kung panahon ni Jesus Christ, templo ng mosque ng Muslim po ang makikita natin doon. Ang tawag doon ay Al-Aqsa Mosque or Dome of the Rock. Try to type in the Google Dome of the Rock. Salvation by baptism at infancy caused the need for education in the home to no longer be seen as necessary. Hindi na daw kailangan sa mga bahay, sa mga churches na lang, at nag-start na rin silang magbaptize ng mga bata. So, ritual replace relationship. So, yung mga ritual na napalitan na ng relationship, and the power became more important than the presence of God. So, ganun po yung mga naging history. Kung papababasahin natin yung history ng mga pagpapalit-palit ng mga bishops noon at mga popes, meron pang ang patayan na nangyayari para lang makaupo sila as a pope. So with the destruction of Rome in the 5th century, eto na, ang tawag dyan is the Dark Ages of the Church. And it had begun and would last until about 1000 AD when change began again. 1000 AD, di ba? Kaya eto po yung Milan Cathedral, isa sa mga Dark Ages na church na tinatawag o na-built noong mga 10 or 100 plus, and it took 600 years para makompleto po yan. Ngayon na finishing na, 600 years, biruin nyo, no? Nung 1400 o 1500 hanggang sa panahon ngayon, ganun katagal silang binuo. 1386 hanggang 1965. Sa Italy po yan, Milan, Italy. And nagkaroon po ngayon, 2,000 years na, paano sila nagturo? Sabi nga nila, ito yung panahon na nagtuturo sila ng religion na may cross sila na hawak sa kaliwa at meron silang sandata o espada doon naman sa kanang kamay. Parehas na itsurang cross. Cross sa kabila at espada sa kanan. Yan. The second millennium found a variety of forces at work which would eventually change the church forever. Crusades lead by men. Kaya yung salitang crusade, mga kapatid, dito nagsimula yon. Crusade, krusada, pananakop sa magitan ng dahasan. Yun yung pong ibig sabihin talaga ng crusade, mananakop sila. Lead by men from the Catholic Church to free Jerusalem. Pinadala kasi sila o binuo para masakop ulit, dahil nasabi ko kanina nung 600 AD nakuha ng mga Muslim yung Jerusalem, ang Israel. Pumunta ulit sila doon para kunin yung part ng land ng Jerusalem.
So, yan po kung bakit nagkaroon ng mga tinatawag na crusade or the Crusaders. And then, they give new importance to the idea of life being more than just a ritual back to the forefront. Kaya dun yung panahon ulit na nagkaroon ng mga theologians tulad ni Thomas Aquinas. So, the Renaissance glorified man and his knowledge, and thus Greek classics and scripture were discovered again. Itong si Thomas Aquinas yung nag-rediscover ng mga Greek words sa Bible. Within the church, there were splinter groups forming and rebelling against the structure and corruption of the Catholic Church. So may mga umaano na nun, lumalaban na sa Catholic Church kasi parang we are smelling something fishy around here. Kaya yun na, nagkakaroon na ng mga rebellion against the Catholic Church. Sa Roman Catholic po yun ha. Then, isa po dyan si Gerald Groot. He opened his home to those desiring a closer relationship with God. At ang tawag sa kanila, the brethren of the common life. Kaya yung mga bahay-bahay, dahil sa napapansin nila, parang ang pagpunta sa simbahan ay ritual. Makikinig, konting tugtog, pagkatas uwi. At yung relationship kay Lord, ito si Gerald Groot ang isang nag-promote po noon. So, itinuro hindi lang yung objectivity ng law, kundi yung mapalapit kay Kristo sa magitan ng tamang relasyon. So, it were formed and were very practical in their disciplined lives. So, ngayon, itong nagkaroon na ng tinatawag na Renaissance period pagkatapos ng Dark Ages. Si Erasmus earnestly desired to reform in the church. And John Wycliffe, who died in 1384, translated the Bible into English from Latin. So, yun yung pong unang-unang English Bible. Si John Wycliffe po ang nakapag-gawa niyan. Dahil ayaw talaga ng mga Roman Catholic. Marahil, may mababasa sila na tinatago nila at ayaw nilang malaman na may mga mali pala sa kanilang aral. Dahil yun din po yung mga panahon na medyo nagigising-gising na at mayroong mga nais ng magprotesta. And then, sent out itinerant preachers known as Lollards. So, yung mga preacher na yon to reach and teach masses. Hindi lang doon sa loob ng church, pati sa labas. So, si John Huss, isang professor and preacher in Bohemia, was excommunicated and burned at the stake in 1415 dahil sa kanilang ginagawang pag-preach and pag-teach about sa likong gawanan ng Roman Catholic Church. Sila po ay pinatay. Pati itong si Savonarola of Florence, he preached repentance and transformed the city. Binasa ko po yung buhay ni Savonarola. Talagang sa pangangaral niya ng repentance, marami pong nag-admire sa kanya mga tao, minahal po siya. Pero dahil mas makapangyarihan ng Roman Catholic Church noon, sinubukan nga nilang pag sinunog siya, sabi niya doon, at hindi ito natuloy, ibig sabihin, hindi siya guilty. Alam nyo ba, umulan ng malakas, hindi natuloy. Pero dahil porsigido pa rin ng Roman Catholic Church na patayin sila, tinuloy pa rin nilang sinunog. So, he compassed his spiritual masterpiece, the triumph of the cross. This, he summed up in the theological virtue of caritas or love, charity, ibig sabihin ng caritas, in loving their neighbors. So yun yung pinaka po ng kanyang mga preaching, repentance and loving your neighbors, alisin ng hate dahil hindi yan galing sa Panginoon, and the fruit of the Holy Spirit. So Christians from young and old generation return the love which they have received from their Creator and Savior, dahil po yan sa preaching ni Savonarola. Hindi Arinola ha. Savonarola. At merong, alam nyo, pag sa nag-aral ako ng interior design nung ako'y college, merong tinatawag na Savonarola chair. Try nyo po tignan. I-research nyo sa Google kung ano itsura niya. Savonarola chair. Pinangalan nito kay Gerolamo Savonarola. Savonarola. Nalala ko na ako. Nabobo. Savonarola chair. Parang ano po siya, rounded ng hawakan at rounded din ng kanyang paa. Parang half circle. Bahala na kayong tumingin sa mga Google. So, he was burned or
excommunicated and killed by burning alive noong 1498. Nakakalungkot. Kung sino pa yung talagang parang katulad ng mga apostol. Yung parang finound ng mga apostol noon ay parang nag-iba na yung agos. Tumubo ulit yung mga katulad nilang maging okay lang maging martir, maitama lang yung mali. Pero dahil meron ng mga ganid sa kapangyarihan at ginagamit na ang Biblia sa maling kaparaanan, ayun na, ginamit nila ito para i-oppress yung mga nasa naglalumalaban against sa kamalian. Dahil alam nila na malalaman nila ang totoo. So yun yung Christian education noon, ganito po tumakbo noon. And then, si Luther na, nung panahon na ni Luther, nagkaroon na ng contribution patungkol sa mga sermon as a teaching tool. Religious literature for children and adult. Gumagawa po sila ng mga tracts, mga pamphlets, at pinibigay din po yun sa mga bahay-bahay, sa mga tao. So the use of the common language in the church instead of Latin. Kasi noon, pag nagpipreach, pinag-aaralan pa nila yung Latin, mga ganon. Pero kung anong common language ng isang lugar, yun na rin po ang kantahin. Or actually, may time na bawal pa ngang kumanta sa loob ng church noon. So, the tract and the notion of compulsory education, sila po ang nagturo niyan, si Luther. Under the state in which the scriptures are prominent, he helped bring Christianity to the masses. Needless to say, this opened the door for many other groups to also move away from the influence of Catholic Church. Parang nakapag-impluwensya itong si Lolo Luther nyo. Itong si Lolo Luther na yan ay ang tinatawag na Father of Reformation. Parang nagkaroon ng matinding protesta against sa Catholic Church. Kaya nagwelga sila, mali. Pero sila yung nagwewelga na may alam na tama at nagtuturo ng tama. Hindi katulad ng mga nagwewelga ngayon na alam nilang tama pero wala naman silang magawa. Sila, willing silang mamatay at may nagawa sila talaga para sa pangaral ng katotohanan. And they established their own form of worship in Christian life. So meron na silang sariling forma or yung pagkakasunod-sunod o programa ng pag-worship. Kaya pagkatapos nun si Luther, nagkaroon ng tinatawag ng mga diehard fans si Luther, ang tawag sa kanila Lutheranism. And then na-impluwensyahan ni Luther si Huldrych Zwingli. Si Zwingli naman, isa sa mga prominenteng taong kasabayan ni John Calvin. Itong dalawa na to, si Tito Zwingli at saka si Tito Calvin na humahanga kay Lolo Luther, pati silang dalawa, pagamat sila ay parehas na protestante at against sila sa Roman Catholic Church, meron din silang hindi magandang pagkakaunawaan patungkol sa mga konting turo-turo. Tulad ng sabi ni Tito Calvin, yung katawan ni Kristo at saka yung dugo niya, ano pa rin yan, talagang hindi siya complete, hindi katulad ng sinasabi na na katawan talagang totoo, pero sa kanila spiritual na katawan pa rin yan. Galangin natin, nandiyan pa rin ang presence ni Lord sa alak at saka dyan sa bread, meron pa rin part dyan, yung ganon. So ibig sabihin, katawan pa rin yun ni Kristo, pero hindi yung physical na katawan, spiritual na katawan daw. Ganoon. Pero si Zwingli, sabi niya, hindi, walang kinalaman yung katawan ni Jesus Christ dyan. Ang presensya niya nasa langit na. Yun na yung presence. Sabi ni naman ni Tito Calvin, kaya nga spiritual nga na katawan, kaya galangin natin yan. Mahalaga yung mga ostya na yan, katawan ni Kristo yan. So, yun kasi ang sabi ni nila Grandfather Roman Catholic Church, na literal talagang katawan yun. Pag kumain ka ng ostya, kinakain mo yung katawan ni Kristo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero itong si Zwingli at saka si John Calvin, hindi naniniwala na ang pagkain sa ostya at saka ang pag-inom sa dugo ni Kristo o yung alak bahagi ng kaligtasan, lalong-lalo na pag patungkol sa baptism. Kaya nagkaroon na noon yung mga bata, binabaptize nila para ma-involve or maging Christian agad. Sabi naman ng mga Anabaptist, hindi kailangan na bautismuhan ng mga bata. Sabi nilang ganon. Si Papa Calvin nyo, hindi, pwede. Ganon din si Tatay Luther nyo. Sabi nila, pwedeng bautismuhan ng mga bata. Kaya ito ng mga Anabaptist. Ang ibig sabihin ng Ana sa Greek is re. Baptism mean baptize, rebaptize, ibig sabihin niyang re.
Naniwala sila kay Tito Zwingli, itong mga Anabaptist na yan. Na-influensyahan sila ni Arminius. So they were all leaders and group in the new reform movement that believes in justification by faith alone. Lahat naman sila naniniwala sa by faith alone, hindi katulad ni Roman Catholic Church by works. Samahan yung faith ng works para maligtas ka. So ganun yung turo nila sa mga bata noon. Not believing to the baptism of the infants, that's why they rebaptize. Yan, nagkaroon, ito sikat na sikat po yung picture na ito sa mga Anabaptist and other Baptist, baptizing by immersion. Yan si Tito Calvino tsaka si Tito Arminius. Ito best friend tong dalawang to hanggang ngayon yung mga from tagasunod nila magbe-best friend din si yung Tulip at saka Roses. Ayan. And then nung pagkatapos nun yung Christian education, it returned to an emphasis of teaching the common man and not merely the development of highly fields have made education a much easier endeavor. Kaya yun na, parang tinanggap na nila, free na tayo, pwede na. Dati kasi binabawal nila magturo-turo ng Bible sa bahay-bahay okay, mag-share-share, pari lang daw magtuturo, ganun. Diba? Parang sa alam kong isang religion yan, bawal lumawak ng Biblia sa mga bahay-bahay. Na naman ata nila kila grandfather Roman Catholic yung style na yun, no? Para hindi magising sa katotohanan yung ibang mga miyembro. So the fact, pag-pray natin na magkaroon din ng protestante sa kanila. May magprotesta. The fact that remains the salvation by grace through faith and nothing else is still true today. Amen ba tayo dyan? Naniniwala ba tayo sa salvation or by grace through faith? Kaya baka inaantok na kayo dyan, magsabi naman kayo ng amen o mag-chat kayo ng amen. Biruin mo, nakakatuwa, no? Meron tayong 17 viewers na naririto. Ayos na ayos tayo. Alam ni Lolo Lodigario si Zwinky versus Calvin At ito po. So, the methods have changed over time, but the truth of God's word has not. Diba? Nag-iiba-iba ng method, pero yung salita ng Diyos, unchanging yan Jesus still saves to the uttermost, and it is our opportunity to be a part of this movement. Ibig sabihin, si Jesus ay nagliligtas pa rin kahit sa ang sulok ng daigdig, at meron po tayong parte dyan. Kaya, as a Christian educator, lalong-lalo na yung mga nagtuturo sa mga bata, let us start this on teaching our children that Jesus Christ came to save the lost. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya niya at pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Kaya pinersonal niya tayo na pumunta dito sa mundo. Hinipo niya ang puso ng mga tao na hindi sa pamamagitan ng takot para tayo sumunod sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig natin kay Jesus. Yakapin natin ng mabuti ang Kanyang mga salita. Sundin natin siya hindi dahil takot tayo sa mga parusa o impyerno, kundi dahil mahal tayo ni Kristo. At namatay siya para sa pagmamahal na yan na ibinigay niya sa bawat isa. Ganon din mga bata. Gising pa po ba kayo mga bata? Ayan. Buti. Ba't kaya ganon yung style ng mga turo mga bata, di ba? Merong may laro din yung boses nila. Pero alam nyo, yung mga 70s at saka 80s, hindi ganito magturo. Alam nyo kung paano magturo? Alam nyo, mga apo! Ganon. Lolo Basyang ang style noon. Ganon na yung style ng mga bata na, kayo, alam nyo, ang alamat ng saging. Makinig kayo mga bata, kailangan kayo po ay magmamano sa inyong mga lolo. Tama na, move on tayo. So, Christian education, ito na yung definition natin. What is Christian education? Inom-inom kayo dyan. Mag-define kayo ng Christian education dyan. Ano ba ang Christian education sa inyong pananaw? Type nyo naman dyan sa ating live stream.
Maraming salamat sa 19 na manonood natin sa atin pong tuwang-tuwa at ang saya-sayang mga live streamer dyan. Ay, sumusubaybay sa live streaming natin. Tingnan natin kung makita nyo. Gusto nyo makita mukha ko? Ayan, para makita nyo rin yung expression ko ngayon. Papakita ko lang mukha ko, pero bawal ma-inlove dyan kasi taken na to. Ayan sige. Tinatago ko sana. Low-key lang kasi tayo eh. Pero dahil nanonood si Mrs. dyan, para gumaling na siya, kailangan niya makita yung pagmumukha ko eh. So next, what is Christian education? Christian education can be defined in the following terms. It is a Bible-based, Holy Spirit-empowered, Christ-centered, Bible-based, Spirit-empowered, ulit-ulit, ano ba to? So, teaching and learning process that seeks to guide individuals to all levels of growth through contemporary teaching means. Ibig sabihin ng contemporary teaching means, kung ano ang nababatay at nababagay sa anong panahon ngayon. Halimbawa, alangan namang tulad ng sinabi ko, magturo kayo tulad ng matanda. Isang araw. Ayun, nakikita nyo tuloy ako ngayon. Isang araw. Alam, pag gantong boses niya. Isang araw. Nung panahon ni Procopio. Hindi na ganun magturo ngayon. Lively dapat. Pagka ganun, tatakbo ka, iiyak ka ng mga bata eh. Kaya contemporary. Holistic. Hindi holistic. Ibig sabihin ng holistic ay sa different ages or approach ay mabibigyan mo in every aspect of their lives, maituturo mo yung different kind of approach, try mo, ganun. This is to lead individuals towards knowing and experiencing God's purpose and plan through Christ in every aspect of living, and to equip them for effective ministry. Yan ang Christian education, para maging effective sa ministry at para ma-equip ang lahat with the overall focus on Christ. Walang ibang focus, hindi si teacher, hindi si pastor, hindi si brother o si board of deacons. Ang sentro talaga ng pagtuturo at pag-aaral ay si Kristo. Hindi rin yung church natin magaganda at the aircon, hindi yung learning materials, kundi si Jesus, the master educator's example and command to make mature disciple. Sino ang master educator natin? Type nga natin sa ating live stream comment. Who is your master educator? Ilalagay natin dito sa ating syllabus din. Jesus as the model or our master educator. Kung paano siya nagturo. Kasi syempre tayo mga teacher, di ba? Ng mga bata. Ganun din dapat. Ang pinaka-model, may model talaga dapat tayo. And wala tayong ibang model kundi yung model platoon. Hindi, joke lang. Yung si Jesus Christ, di ba? Siya ang ating model. Ngayon, dito tayo sa part 2. Okay pa ba? Tuloy pa ba tayo o next na natin to? Anong oras na ba? 8:36. Hala. Sabi ko 9:36 ako matatapos. So na kayo isang oras na. 9:30 ka ako. 2 hours kasi tayo eh. So, pahinga muna, relax. Baka may tanong kayo patungkol sa natutunan natin about biblical education. Ganun kasi tumakbo yung mga education pala nun, Alam nyo ba, trivia, nagkaroon ako ng Bible Handbook of Jewish Culture or Jewish Religion. Hindi sila naniniwala na religion sila. Actually, parang sa kanilang pananaw, hindi sila religion. For them, yan, bumalik na yung signal. Para sa mga Hudyo, sinasabi nila na hindi talaga religion yung Jewish. Nag-start lang talaga yun sa conversation to God, tulad nung pagtawag ni Lord kay Abraham. Yun, ganun yung mga gustong-gusto nila eh. Na kapag sakaling may tinawag na naman sa kanila o kausapin si Lord, magmi-meeting daw sila, and then itatry nila or check kung may binabasa ba to sa law, and then they will open their heart
kung baka sakaling galing nga ulit ito sa Panginoon. So, ganun yung mga Jewish religion ngayon. That's why merong tinatawag na mga Jewish na sikat na mga teacher na ino-honor nila, katulad nila Maimonides. Yan yung isa sa mga katuruan niya. So, why do we need children ministry in the church? Bakit kailangan natin ng children ministry sa loob ng church? Di ba, ang gugulo lang nila. Minsan nga, pipreach si pastor biglang may iiyak. Minsan, na ano ko rin, biglang umiyak nagugutom. Habang nagpipreach yung isang pastor. Ano ba yung umiyak na yun? Ang ingay-ingay. Bigyan nyo ng tinapay. Biglang na-distract. Na high blood si pastor. At talaga, live yun. Nakitang-kita ko din habang nagpipreach si pastor. So, the purpose and significance why a church needs children ministry. May naisip na ba kayo? Bakit kailangan ng children ministry? Pang-tame ba sa mga bata yun para hindi sila makukulit? Isang optional ministry para matanggalan ng maingay while the pastor is teaching? Or para walang paikot-ikot na tumatakbo habang nagwo-worship tayong puspos na puspos, nakataas yung kamay or ganyan, and then mamaya may kakalabit sa'yo, tumatakbo, natabig ka. Ganun. Kumbaga, mafe-feel mo ng matindi yung yakap ni Lord, binulabog ka pa ng bulabog ng demonyo, parang ganun. No? So, joke. Tingnan natin. Why do we need children ministry in church? Number 1, we need children ministry because children matters to God. Importante sila kay Lord. Ba't ikaw lang ba importante? Hindi lang naman si pastor importante dyan. Yung mga member o kaya yung mga titer sa grupo, kung sino mang deacon dyan. Lahat naman, pati bata. Ano bang tao din yun, ho? Bata lang, pero tao din yan. Binili rin yan ng dugo ng Panginoon. Kaya, they matter. What is matter? Matter is an occupied space. O, diba? Ganun yung bata. They occupy space. Kapag kulang ang mga upuan sa church, paupuin nyo silang lahat. Punong-puno kayo. They can occupy the space. And they have to occupy the space in the church. So, Jesus made it quite clear that children, all children, as in, matter to God. He values them not only for what they will become in the future, but for who they are today. Hindi lang importante yan kasi mawawalan tayo ng next generation. Hindi lang importante dahil sa next generation. Ngayon pa lang importante na sila. Kailangan nilang matutunan si Jesus Christ. Kailangan nilang makilala si Jesus Christ. Tanungin nyo minsan, 3, 4 years old, 5 years old, kilala mo ba si Jesus? Sad to say, try nyo mag-survey sa loob sa inyong community. Hindi nila kilala. Yan. Pasensya po kung napuputol tayo. We're back. The comeback. Yan. May tinanong akong bata. Hindi pa tumatagal ng isang buwan nung tinanong ko. Hindi niya kilala si Jesus. Bakit? Malapit lang sila sa church. Dahil mismo magulang nila, marahil hindi tinuturuan, hindi rin nag-church, ganyan. Kaya nakakalungkot. Try nyo mag-survey sa inyong compound. Sa inyong mga lugar, may nakita kang 5 years old, tanong mo, kilala mo ba si Jesus? So, Jesus even recommend to his grown-up, self-important disciple, that to understand God's kingdom, they needed to observe and learn and imitate young children. Diba? Tinuro niya sa mga grown-up, sa mga matatanda yan, na teka, ba't nyo sila pinipigilan? Ito yun sa Matthew chapter 10 verse 13 to 16, basahin natin. People were bringing little children to Jesus for him to place his hand on them, para ipatong yung kamay. Pumupunta yung mga tao, mga bata, dinadala kay Jesus. But the disciple rebuked them. Huwag kayong pupunta dyan, huwag nyong gagambalayan ng aming guro, ang aming master. Kakahiya. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the children or little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." Diba? Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And he took the children in his arms. Diba? Kinalong-kalong niya.
And he placed his hands on them and blessed them. Oh, God bless you, sabi niya. Diba? Marahil sinabi niya sa ama, itong mga makukulit na batang ito, nawa maging disipulo ko itong makukulit na ito. Next, number 2. Bakit importante ang mga bata? Hindi lang dahil, bakit kailangan ng children ministry sa church? Hindi lang dahil importante kay Lord ang mga bata, kundi kailangan sila because children need to learn about God. Yun nga yung sinasabi ko di ba? Marami sa kanilang di nakakilala. We all agree that children needs to learn about God. That's the stated purpose of children's ministry. However, for children to learn about God effectively, they may not necessarily need more information or newer program. The most effective way of any child to learn about God is through example. Pag nakita ka nilang example ka, doon na sila natututo. So the attitude and actions of a person who is willing to live as an example for him or her is important. For every child, from an infant to the oldest child in your ministry, relationship matters. Kaya importante ang relationship. Hindi lang sila parang robot na inutos-utusan, mga batang inuuto-uto. Kailangan ibigay natin yung puso natin sa kanila. Dapat maramdaman po nila yon. Kasi, tignan nyo, ito, the most effective way for any child to learn about God is through example, diba? Sabi doon. Nasabi ko na ito. A relationship with living, breathing Christian who cares about him or her is a cornerstone of learning about God. There's a reason, yung tinatawag na spiritual formation in your volunteers. Diba? Importante yon. Kaya yung formation ng mga volunteer teacher, important po kasi yun na makita natin ng mga nagtuturo ng mga bata ay may spiritual formation. Isang nakita kong problema kapag nagtuturo ng bata, minsan hindi sila nakakarinig ng preaching. Anong solusyon nyo? Type nyo nga, isagutin nyo nga ako ngayon sa atin pong live stream. Paano yung mga children teachers? Alam nyo, nung ako'y grade 6 o first year, second year pala, sumasama ko sa mother ko sa Marikina, sisimba kami. Nakahalo ako high school na ako. Nakahalo ako sa mga bata. Sinasama ko kasi yung kapatid ko. Pinagkukulay doon sa third floor ng IRM Marikina. Opo, doon po kami lumaking sumasamba sa dating Yemilef na naging IRM sa Marikina po. Ayun po ay fourth floor po ata yun. Doon sa taas, doon kami tinuturuan. Hindi nakakarinig ng Word of God at alam nyo, minsan nakita ko, ba't po kayo umiiyak? Sabi ko kay teacher. Siyempre, pagod na siya sa school niya, mula pa siya Montalban, pupunta siya sa church, hindi pa siya makakarinig ng Word of God, tapos yung mga bata ang gulo-gulo, lalo siyang na-exhaust. Exhausted po siya. Kailangan niya ng Word of God, kailangan niya mapakain, pero siya pa rin na nagpapakain. Ubus na po siya, burnout po si teacher. Sinong relate dyan ng mga teacher ng children? Diba? Baka yung iba dyan hindi burnout tuwang-tuwa kasi nakakamerienda, lumalabas-labas so, tuwang-tuwa nga makalabas sa church. Merienda! Yan. Luhang-luhan na yung iba doon, puspos na yung iba sa loob ng church, si teacher. Saya-saya pa rin yan. Nangyari dyan sa loob, sabi niya. Tapos yung mga bata rin na intriga, papasok sila pero ikaw ang kahit gano'n ng mga teacher, hanga talaga ako sa kanila. Talagang thumbs up ako sa inyo, mga children teachers, mga children educator natin sa loob ng church. Pero ang mga bata ba, talagang dapat patahimikin lang sa loob ng church? Yun ba talaga ang purpose natin sa kanila? Even in the best children ministry, there may be an unspoken agreement. Ito yung sinasabi ko. That the main purpose of children's program is to keep children happy and quiet. Masaya, pero quiet. Yun ba yun? Unspoken agreement yan. And likely to keep them far from the adults so that adults can do the truly important things. Like worship,
and have Bible study. Hi, sigh. Ayan o, sigh. Sabi niya, sigh. Kaya ako nag-hi. Pero bakit hi? Pero ang spelling sigh. So, ibig ba sabihin niya, sigh. Ganun ba dapat? But this view of both children and ministry to them yields a manager's mindset rather than a minister's mindset. So, meron palang manager mindset at saka minister mindset, no? Pagdating sa children ministry. Ano kaya yung dalawang yan? Narinig nyo na ba yung manager mindset at saka minister mindset pagdating sa children ministry sa loob ng church? Tingnan natin kung anong pagkakaiba nilang dalawa. The manager's mindset. As manager, we see a group to be managed through entertainment as long as they're having fun or pacified or pacification. At least they're quiet, di ba? With the manager's mindset, a session is considered successful if no one got hurt, if all the adults were left undistracted, and if the children went away reasonably happy. This is the child care, not just children ministry. At least meron tayong child care. Tagumpay tayong lahat. Napatahimik natin sila. Yay! Ay, alam nyo, 2 Sundays ago, kung hindi dahil siguro kay Mrs. din nagturo ng mga bata, may gumagapang doon sa loob ng church. At sigaw ng sigaw, pinagbabato niya yung mga teacher niya, pati yung mga kasama niya mga bata, talagang binabato niya. No? Ayan, para nakita ko tuloy si Mrs. ko. Na-stress. Ito yung mga umiiyak. Isa dyan yun. Ewan ko kung sinong kamukha. Ito, kamukhang nun eh. Ay, ayoko lang pangalanan. So, this child care is not just a ministry. Sa kanila, parang fighting. It's only part. Small part lang doon. While good child care is a fine thing, it is only small part of the ministry to children. Tingnan natin. Mindset or minister's mindset tayo. When we and those who teach choose a minister's mindset, we ask God to help us see each child as an individual. Hindi lang as a compound person as an individual. Tingnan natin isa-isa. With whom to build a relationship. As we take time to build loving relationship, children come to see, hear, and experience how the love of Jesus looks, sounds, and behaves. So, a minister's mindset causes us truly hear, see, and love each child with the purpose of building a relationship that shows the child who Jesus is, while teaching them the Word of God. Kaya, pinapakita natin sa mga bata kung sino talaga si Jesus, yung relationship natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga bata kung paano tayong kumonek sa kanila at iparamdam yung pag-ibig sa kanila. Kasi hindi naman bababa si Jesus para yakapin sila. Hindi naman bababa si Jesus para intindihin yung mga bata makukulit. Pagdating dun sa bahay pa nga yung ibang mga bata dyan, kung bakit minsan magugulo sila, sumasagot, kasi baka abused yung iba dyan, or kaya sa kabaliktaran, hindi man sila na-abuso o nasasinahan ay medyo humihina. Pasensya na lang po sa ating signal. Nakabalik na po tayo. Sana po ay gising na pa rin po kayo. Nagdagdagan pa nga tayo, 17 na tayo dito eh. Why we need children ministry? Ito yung ikatlong dahilan. 5 lang ito, kaya huwag kayong mag-alala. Mabilis lang tayo matapos. Because it's biblical, syempre. Biblical magkaroon ng children ministry. Ano kayo? Psalms chapter 78 verse 4. Ano sabi niyan? We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. Diba? Paano pinakita ni Lord yung mga wonders niya? Diba? Sa magitan ng kinokoloran nilang creation. Ayun yung wonders ni Lord yan. Yung mga ginawa ni Lord ng panahon ni Joshua na bumagsak yung malaki pader, o di ba? Wonders ni Lord yun, mga ginawa niyang praiseworthy deeds. At sasabihin daw natin sa next generation. Kaya ang pagkukulay ay part din yan ng contemporary approach ng pagtuturo sa mga bata. Isa rin doon
yung paggamit ng mga TV at panonood ng mga kanila pong mga video ng mga tao sa Bible. Pero kapag nakita nila yung tao talaga mukhang tao, hindi sila interested. Mas interested sila pag 3D yung itsura o mga cartoons, ganun. Kasi nga, dahil yung mga bata, mas catchy sa kanila yung colorful ng mga itsura. And na-imagine ko tuloy, paano kaya kung merong Bible story na mukha silang mga Roblox at saka mga mukhang Minecraft? Siguro gustong-gusto ng mga bata pag-usapan yan. No, panahon ni Noah, si Jesus Christ, itsurang mga blocks yung itsura niya. Kasi ganun sila ma-hook in ngayon eh. Sino kaya makagawa ng ganun eh, hahanga ko sa kanila. So, yan, tuloy tayo. The very foundation for our ministry to children is girded with declaration such as this from God's Word. Psalm chapter 78 goes on to describe the amazing result we can expect from teaching children about the Lord. Ang sabi po dito sa Psalm 78 verse 7, then they would put their trust in God and would not forget His deed, but would keep it or keep His commands. So, di ba? Talagang lalagay nila yung trust nila kay Lord and they will not forget it. So when we give our utmost attention and best effort to children ministry, we're fulfilling this vision set forth in the Bible for teaching the faith. Kaya yung children ministry, pinofulfill lang natin yung sinasabi sa Bible kung bakit tayo may children ministry sa loob ng church. Kaya nakakalungkot na stop nga rin yung children ministry sa loob ng church, di ba? Sa amin din minsan noon, lalong-lalo na nung pandemic, stop din sila. So marami na hookin sa mga online games, ganyan. Number 4, we need children ministry because, bakit kaya? It provides for the future. Yun ay nabanggit natin ng number 1. Dahil hindi lang basta future, pero isa talagang dahilan yun. Sila ang future ng church eh. Hindi naman habang buhay na 100 years old ka na, mukha ka ng estatwa dyan na monumento eh, buhay ka pa. Talagang mawawala ka rin. Paano kaya kung di namamatay yung tao, na punong-puno yung church, nakasabit ka na lang sa gilid-gilid, mukha kang kahoy. Sobrang tanda mo. Talagang lilipas din tayo, papalitan tayo ng mga mas bata sa atin. So imagine your church future if, for the next 10 years, a group of adults would commit themselves to fostering the spiritual growth and well-being of the children in your congregation. What would your church be like if reaching children in your community became one of its major priorities? Ano na lang mangyayari, di ba, pag nakita mo ang daming bata sa loob ng church at yung mga tao rin ay tuwang-tuwa na may mga bata sa loob. Kasi yung iba, minsan, pag may bata, umuwi na kayo, ingay-ingay nyo, doon na kayo. Hindi. Importante sila. Instead na lalo sila maakay at mahalin nila yung lugar na yon, wag tayong magmumukhang leon sa mga tupa. Sila talaga ang mga tupa. Diba? Hanggang mukha rin tayong tupa sa kanila. Hindi sila mga leon. Kaya, mga leon na maliliit kasi tingin natin sa kanila, hindi tupa yun. Mga tupa yung mga yan. So, the future is as bright as God's power and as sure as His promises. To most effectively create a real change for the kingdom of God. Children are the ones with whom to begin. Talagang sa kingdom of God, sa kanila talaga dapat tayo magsimula. Ayun yung, meron akong alam na ditong isang church sa bayan ng Lupao, na nagsimula lang talaga sila sa mga bata, as in, walang yung people, bata. O ngayon, isang tuloy-tuloy na siya after siguro mga 30 years ago, ganun, 30 years ago, mahigit, mga 40 na, malisog na church, mga apo na yung nandun, yung mga bata noon, nakapag-asawa, naging professional, yung mga anak nila, police, malagong church, and they have a vision na magtayo sila ng mas malaking church sa panahon ngayon. Without those child, hindi sana sila nakarating sa kung anong meron sila ngayon. Kayo po, kamusta? Ikaw rin ba yung batang makulit sa loob ng church? Meron din bang pinagalitan sa inyo nung bata kayo? Tulad ko, naalala ko noon. Kasi bigla akong umiyak. Kalagitnaan ng preaching ata yun, maawit. Talagang umiyak ako kasi may kumurot sa aking daliri.
Tapos, yung kumurot na yon, nakita ko talaga may dumapo. Ang itsura nung dumapo, langaw. Sabi ko, may langaw, kinagat ako ng langaw. Ay, syempre, ayun, alam mo na, pagdating sa bahay, palo. Alam mo naman ng mga batang 90s, uso dyan yung mga lumilipad na eraser, mga habulan ng tsinelas, mga pamalo, walis tambo, walis tingting. Kung ano, mahawakan na nga minsan, pati aso, kulang nila, balibag sa atin. Yung nangyari, pag uwi namin sa bahay, kinastigo ko. Siyempre, paano maniniwala nanay ko? Ang sabi ko, siguro mga 4 years old ata o 5 years old. Kinagat ako ng langaw. Iyak ako ng iyak. Ayun. Sino ba namang maniniwalang nangangagat ang langaw? Kaya, ayun. Ay, nako, Panginoon. At, hindi ko naman kasalanan na may mga gat sa akin. Siguro, mukhang langaw yun. Hindi ko makalimutan yun Sa Provident Village din, nag-start kami dyan ng church planting. Sa mga nakakaalam sa Marikina, Provident Village, yan yung naundoy noon. May patong-patong mga kotse. Ang dami namatay po dyan noon sa Provident Village. Nag-start kami dyan nung na bata pa ako noon. Umakit na lang kami sa dike, hindi kami nakikinig sa mga preaching. Siyempre, 4 years old, 5 years old, ganyan. Patakbo-takbo lang. Hayahayang buhay. So, yan ang buhay ng mga Pero, wag kayo. Isa sa mga makukulit na tumatakbo noon at nangaasar pa ng, alam nyo, isa talaga, mga bata. Hindi ko makalimutan to. Ikalawang panahon na pinalo kami ng magulang namin nung pag-uwi namin galing sa church. Kalbo, sabi kasi namin, merong, alam nyo naman, yung medyo K-pop na yung buhok nung preacher kasi, ang sabi namin, kalbo. K-pop, K-popanot, ganon. K-popanot. Tinatawanan namin dalawang magkapatid. Ayun, alam nyo na. Pag-uwi namin sa bahay, tawa ka dyan, ha. Palo ang kapalit. Meron pa minsan, nagpe-pray. Alam mo yung paikot na prayer? Pumunta kami sa gitna, tapos nagturo-turo kaming ganon, parang sasara ang bulaklak, dadaan. Pasensya na sa signal natin. Tuloy na natin na puro kwento kasi si Lolo Basyong, Umikot, pumunta ako sa gitna nang nagpe-pray, tapos tinuro-turo ko sila, sumayaw-sayaw akong kumikending-kending na ganyan. Pero hindi ako bading, Laro lang kasi yun ng bata. Pag alis na ng mga kasama sa prayer warrior na ganun, alam nyo na, palo ulit. Hindi na naulit yon. Last but not the least, eto na, nasa uli na tayo mga kapatid. Why we need children ministry in the church? We need children ministry because it's the best investment. Investment yan kapatid. Investment yan. Wag ka. Hindi kagastusan ng mga bata. Kung sabihin natin na, gumastos tayo para sa kanila, hindi yan gastos, investment po yan that we can make. So research has shown that for children, there is a largest probability that person will embrace Jesus as a Savior or her Savior. And the percentage drop off dramatically thereafter. Mas maraming mga bata talaga receptive silang tumanggap sa Panginoon. Pero nung tumatagal na, high school na, college na, nagda-drop off na yan. So, in terms of financial and time investment, children ministry creates the highest spiritual yield of any age group. So, the lifetime impact of children ministry is immeasurable. Diba? Kaya, wag kayo. Kamusta, mga kapatid? Ang gaganda ng ating mga instruments sa loob ng church. Magkano ginagastos natin sa loob ng church, sa mission, tanong ko sa inyo, kamusta yung nagastos nyo sa children ministry? Kung saan sila ang susunod na papalit dyan na gagastos din. May magaganda tayong music instrument, pero wala naman tayong children ministry. Kawawa tayo. Mamamatay ang church na yan, wala nang pagpapatuloy. Meron niyang pastor, walang gaanong maaka yung mga miyembro. Ang sabi niya sa mga miyembro niya, mag-anak kayo ng mag-anak, sabi siya. Para after 10 years marami na tayo, ganun. Be fruitful and multiply, hindi na spiritual multiplication ang tinuturo ni pastor, biological multiplication na.
Pero ang totoo talaga, marami talagang mga anak din, mga anak lang din ng miyembro, karamihan nandyan. Try tayo mang-akay. Paakay nyo sa mga anak nyo, kapitbahay ninyo. O hindi sila kabuisitan sa loob ng church. Huwag nyo isipin na magkukulo ka lang dun. Minsan kasi ganyan tayo. Hindi, hayaan mo. Kasi isa rin ako sa magugulo. Dahil kung wala yung ako na magulo, walang nagtuturo sa inyo sa mga katulad ngayon. Hindi ko man lang naisip na magpapastor ako eh. Ganda-ganda ng pangarap ko sa sarili ko eh. Interior design, architect, fine art. Magaling din kasi tayo mag-drawing. Pero ang ganda-ganda ng pangarap ko, mas maganda palang pangarap ni Lord sa akin. Hindi naman sa nagtatampo ko sa sarili ko, no? Mas humahanga ako sa ginawa ni Lord. Kaya ikaw, huwag kang manghinawa, magturo sa mga bata kung yun ang ministry mo. O tayong mga pastor dyan, mahalin natin mga bata, lalo na hindi nyo naintindihan na, lalo na yung mga nagpastor nung matatanda na, baka hindi nyo maintindihan mga bata sa inyo. Pag pinakagagalitan nyo sila at parang wala kayo nakikitang future sa kanila, tumingin kayo sa akin. Ganyan din po kakulit noon. Malay nyo, diba? Isa sa mga parang pinapalayas nyo eh. Instead na maging mabuting pastor, dahil pinalayas nyo, magtayo ng kulto yan. Dahil ikaw ang naging katitisuran. So sayang, di ba? Mahalin natin mga bata. Okay po ba yun mga bata? Gising pa po ba kayo mga bata? Ayan, 14, meron tayo 14 na natira. Kaya thank you Lord, praise God. The majority of families who become the part of the church connected mainly because of the way their children were loved and cared for by the leaders in children ministry. Beyond that, children who are growing and learning are the most effective witness to the other children. O, di ba yung sinasabi ko eh? Yun ang magandang pang-witness talaga sa ibang mga children pag nagkita nyo nag-grow. Whom then become to know Christ. Stay encouraged. Even in this hard time, your ministry to children is saving hearts and lives for Jesus. Kaya love nyo lang yung ministry nyo ha. Keep up the kingdom work. Keep up the good work. Congratulations mga children ministries sa ating mga ministers, children ministers. And stay encouraged in Him. Si Jesus, alam nyo, ako nang humingi ng paumanhin para sa ibang mga pastor nyo na hindi nakita ang mga efforts nyo. Kung wala man gaano nakaka-appreciate sa inyo, I appreciate you all. Pero ang pinakamatinding appreciation, huwag nyo hanapin sa tao. Hanapin nyo kay Lord. Ang pinakamatinding encouragement natin ay si Lord Jesus. Kasi minsan, hindi nakikita yung mga effort nyo, baka magtampo na kayo, titigil ka na rin lang kasi parang wala rin naman pinagkaiba. Huwag ganun. Tuloy lang. Kahit hindi ka nababati o na hindi na may mention yung pangalan mo sa pulpito, puro na lang si Manong Titer at saka si Manang Marites na active na nagdadala ng kaluluwa, yung mga nagdadala ng bata at nagpapatahimik o nagpapasaya sa kanila ay hindi napapansin. Tuloy lang kayo kasi si Lord ang pinaglilingkuran natin, hindi sila pastor, hindi si church, no? Si Lord Jesus. So by His grace alone, for His glory alone kasi yan. Biyaya lang naman kung bakit tayo naglilingkod kay Lord. Ang nagbibigay ng kalakasan din sa inyo ay ang Panginoon. Para saan? Para sumikat ka? Hindi naman, di ba? Kundi para pasikatin natin si Lord at i-glorify natin siya. Yung mga nakikita naman nila kapag ikaw naman ay masyadong pinupuri na ikaw ang magaling dahil magaling ka magturo ng bata, ibigay mo sa Panginoon ang gloria or ibigay mo sa Panginoon ang walhati. Huwag mong sasaluhin. Kaya may tinuturo nga kami sa mga prayers Ang sabi namin sa Bible School, pag may nagpray na, ibinabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri, luwalhati at pasasalam. Ba't binabalik? Ba't mo binabalik? Ba't mo kailangan ibalik? Kinuha mo. Hala, wag mong kukunin. Walang sayo. Walang sayong glory, wala. Kaya wag mo ibabalik. Sabihin mo, tanging sayo lamang ang papuri. Tanging sayo lamang pagsamba. Kaya walang sayo, tanging kanya, ha? Huwag kang makikiparte. Bagamat pagdating niya, may part tayo sa glory na yun. Pero hindi pa ngayon. Wala pa ngayon. Huwag muna ngayon. Huwag kayong mag-assume ngayon. Ma-discourage ka lang dyan. Ha? Ang mga babalik ang papuri dyan, ha? Huwag kayong mangunguha ng papuri.
Yung mga babalik ang luwalhati, huwag niyong kukunin luwalhati. Ibigay natin lahat. Or tanging sa Kanya lang ang lahat. Amen po ba mga katupa? Ayan. Vlogger katupa. May YouTube channel po ko. I-follow nyo naman. Mga katupa. At good news, mamamonetize na siya. Mag-a-apply ako sa October 29. Hopefully, ma-monetize na at mag-ano na siya. So, ayan, mga katupa, maraming salamat po. Mga ka-MBS, ka-Mobile Bible School, sa mga nagkaroon ng privilege na makasama, makapanood sa atin pong live stream, congratulations po sa lahat. Ayan, at ang CE po natin ay CE1, CE2, CE3. Pwede po kayong magkaroon. Kung gusto nyong kompletuhin puro CE lang, bibigyan natin kayo ng certificate. At pagkatapos ng bawat session, gagawa po ako ng Google form kung saan i-check nyo doon or ipipiliin nyo ang inyong mga napanood na mga sessions. At kung may ma-skip man kayo na session, balikan nyo lang po. So, ang atin pong Bible School is a love gift-based Bible School. Kaya ang mga teacher po natin ay mga volunteer teachers. Yung 50 pesos per units natin. Halimbawa ito, Christian Education. 3 units lang po yan 50 pesos per unit. Tapos magtuturo kami ng tagda 2 oras ng 5 hanggang 8 beses. So, ibig sabihin yung pang 150 nyo, pang buong subject na po yon. Kaya, actually, maliit pang love gift. Hindi ko alam kung anong love gift ang tawag dun. Hindi pa nga love gift. Kulang pa pang milk tea yan. Hindi pa umabot ng isang basong Starbucks. Kaya malaking privilege na i-share po ang MBS. Libre po yan pag manonood lang. Kung gusto niyo ng credential, hindi na libre. Na kayo, magbigay na po kayo ng tuition fee na 50 pesos. Saan ka makakahanap niyan? Diba? Kaya huwag kayong madamot. Kung anong tinanim natin, anihin niyo yan. At ang inaani nyo ngayon, nauna pa nga ang pag-aani bago ang tanim Ganon sa MBS. Nauna ang ani bago tanim. Kasi actually, ang vision ka talaga, libre sana talaga ang MBS. As in libre. Dahil may gusto kong parang i-counterfeit na libre. Alam nyo naman, may libre. Free Theological Studies. Alam nyo yan. Kumakalat yan sa lahat ng Christian group, pati sa sermon outline. Free Theological Study, alam nyo yan. Kung anong religion yan. Hindi ko sasabihin na ang pangalan ng founder yan. At saka hindi ko rin sasabihin kung saang lugar yan nagsimula, sa Korea. Hindi ko sasabihin sa South Korea, sa may kayaman sa lupa. Sa langit yun. Talaga pamansyon-mansyon tayo dyan Pero dito sa lupa ang mahalaga makapagturo lang. Yun muna sa ngayon Kaya ang burden ko magkaroon tayo ng office. Yan. Kung sa live stream naririnig niyo yung mga sasakyan, gusto ko rin naman sana may magandang room tayo. Yan ang vision ko. At maliit nga, hindi ko maipon yan. Tag 50 pesos nyo. Binibigay talaga natin yan sa mga teachers natin. At tanong nyo sila, tingnan nyo kung talagang inaabot natin yan. Actually, in advance pa nga Marami pang hindi bayad ng tuition, pero dahil mahal natin ng about isa at gusto nating matuto, sige lang, pasok lang kayo, mahalaga makapag-aral. Pero bayad-bayad din pag may time, ha? Pang love gift, kumakain din kaya sila? Kumakain din kami, tao din kami. 3 anak ko. So, praise God. October 31, birthday ko. Pagbati naman dyan. Pampasaya. So, praise the Lord. Ano ba yan? Ginagawa ko. Yung live stream natin, naging naging plug-in na. So, tapos na po tayo. Kung may tanong kayo, pwede po kayo magtanong. So, praise God. Tapos na po tayo. Kaya, 9:30 ang stop natin. 9:14, meron pa tayong 30 minutes na magtanungan. So, kung may tanong kayo patungkol sa mga children ministry sa ating mga church, kung anong dapat natin gawin, kung anong dapat nyong, kung may kulang sa inyo, material ba ang kailangan nyo?
Siyempre, ang mga bata talaga material lang gusto niya makita eh. Mga konting pag-gift, mga ganun. Amen. Thank you po, Sister Mirna, Sister Jacqueline, sa inyo po, mga taga-subaybay sa live streaming. At ako po ay nagagalak na kayo po ay hanggang ngayon nakasubaybay. And maraming salamat po sa pagtitiis niyong makinig. At purihin ng Panginoon, sa Diyos lang po ang papuri. So kung wala na po kayong tanong, sige kayo, magko-closing prayer na ako dito. GCash number nyo, Sister Mirna. Ewan ko, tatanggipin nyo pa to. Brother Patrick, sayang yung 20 mo. Send mo sa akin ng GCash number mo, Brother Patrick. Pang-load din yan. Opo, God bless din po sa inyo, Brother Dennis. Yan. Announcement lang, no. Sa Lunes po ay meron tayong medyo malalim-lalim to, as in magdadive tayo. Makikita natin yung Titanic, sobrang lalim nito. Doctrine or ano po, remastering, dispensation, and covenant theology. Hindi siya talaga advisable sa mga bago-bago, pero maiintindihan nila kahit bago lang, kasi ang approach natin ay talagang kahit medyo malalim, bababawan natin. Tsaka introductionan natin talaga sa mga terminology kasi mahalaga yon. So ang hirap magsalita ng kung ano-anong mga Greek word na terminolohiya, halimbawa mga kerugma, mga ganun, kung hindi nila maintindihan. Kaya mag-start tayo sa mga ganun. Remastering, dispensation, and covenant theology. Mahalaga po yan kasi yan ay patungkol sa church at sa future po ng ating church. Tayo, sa atin din, in relationship to our God. Remastering ito dahil ito po ay para sa mga bachelor, masteral, at saka doctorate level. Kung nais nyo pong mag-enroll at hindi po kayo part ng bachelor, doctoral, and masteral level, ay mag-register lang tayo ng napakaliit lang na bahagi. Parang mas mahal pa ang Gold Deluxe. 150 lang po. So, pagpalain tayo ng Panginoon. At dahil wala ng katanungan, sa tingin ko, magko-closing prayer na tayo. Nawa ay nag-enjoy po ang lahat at na-bless. At isang malaking blessing din po sa akin na nariyan po kayo. Kayo po talagang dahilan kung bakit may MBS. At ang inyo pong kabisihan. Biruin mo, busy kayo pero nandiyan pa rin. Sige, para makatulog na tayo, let's pray. Father God, marami pong salamat sa inyong pag-ibig at pasasalamat namin, Panginoon, ang mga natutunan namin ngayon ay patuloy mo pong pagpalain ng bawat isang nakasubaybay, ang mga ministry na kanilang ginagawa, anumang part o sa kanilang church. At nawa sa magitan ng mga narinig namin ngayon, mag-iba yung aming mindset patungkol sa mga bata, sa mga churches, Panginoon, kung saan kami naroroon. At kung wala man, Panginoon, na nakikita na siya or tawanan o ingay ng mga bata, I declare, Father God, na and pray, O Father, na kayo po ang magdako ng mga bata sa kanila. Bigyan mo sila ng tamang tao na makakapag-akay o manghihikayat. Mismong ang mga magulang din, Lord, tulungan mo sila na wag manghinayang or wag silang mahiya na akayin ng kanilang mga anak kahit makukulit sa loob ng church, dahil alam ko, Panginoon, na doon maaring kikilos ka, Lord, para sila po ay makakilala sa iyo. Yung mga batang ito na tunay nga, sabi mo, they are precious unto you. They're part of the kingdom, Panginoon. At kami pa nga pinagsasabihan mo na kung hindi kami maging tulad nila, hindi kami makapasok sa karinong langit. Thank you, Father, sa pag-aalaga mo. Kami mga bata rin sa iyong harap. Kaya turuan mo nawa, Panginoon, na ang aming mga puso'y patuloy na magpakumbaba gaya ng mga bata tulad mo. At naniniwala kami, Panginoon, that the more we be like Jesus, the more we will inspire this Generation Alpha na tinatawag. Maraming salamat po. At naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mong ibibigay ang success sa bawat ministry or children ministry ng kung saan man church or sino man ang nakikinig ngayon. And this is what we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, thank you po. Maraming salamat sa pagbati. Opo. Thank you po sa inyong pagbati. Ano ba ang nilagay pa doon? Advance happy birthday po, pas. Noted po, October 31. Halloween day yan. Kaya ganito itsura natin Kulang na lang. Huwag kalabasa. Alam mo, buti nga, naiiri ako ng nanay ko ng 31 Kung hindi, mukhang patay lalo.
pista ng mga patay. Siguro talagang ipinaabot ako ng nanay ko. Ayoko ng November 1. Ganun. Kaya 31. Lumabas tuloy ako ng 31. Ewan ko bakit kaya pag Tagalog, pista ng patay. Pag sa English, All Saints Day. Sana English na lang. Mukhang santo pero itsurang tunog santo pero itsurang demonyo. Joke lang ha. So, sige po, maraming salamat at tayo po ay bibitaw na sa ating live stream. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon. Yan. So, thank you rin po, Brother Denny, Sister Mina, Sister Jacqueline, shout out, Sister Germaline, si Tatay Franco, ganun din si Tatay Lodigario, by God's grace, our church growth by the guidance of their parents. Amen. Yun yung mga comment natin kanina, babasa tayo ng konti. No? Advance happy birthday, Pastor, Brother Allen. Advance happy birthday din po sa inyo. Brother Franco, thank you din po sa pagbati, Sister Celeste, and si Brother Halmashid Hangkarib.